Tahimik akong umiiyak nang maramdaman kong may naglakad papalapit sa akin. Sa darong pa lang ng takong nito, alam ko na kung sino to. "Oh, you're crying. What's that for?" Natatawang bungad nito. Kahit hindi ko patingnan ang pagmumukha nito, alam ko nang uuyam ang mga tingin nito sa akin. Pinahid ko munang luha sa aking pisngi bago ko humarap sa kanya. "May kailangan po ba kayo, ma'am?" Tanong ko sa mababang boses. Kailangan ko maging magaling sa kanya kahit na pinahirapan niya ako kanina. "Oh, cut the crap. Stop your drama, my dear." Maarte nitong sabi at saka dahan-dahan lumapit sa akin. Para itong rumarampas sa bawat hakbang ng paa niya. Sinipat ko ito mula ulo hanggang paa. Hindi pa to ng kontento at umikot pa to sa akin. Pagkatapos gumisi ito na tila ba nakakaloko. "Well, I want to get straight to the point, poor miss. Cause I don't want to waste my time talking to you." Nakakaloko ko nitong tiningnan muli. Bahagya pa itong natawa. "May kailangan po ba kayo, ma'am? Kasi kung wala po, tutulong po ako sa mga kasamahan ko." Pilit kong pinipigilan ang aking sariling magpakita ng masamang ugali. Kahit naman palagi akong sinisigawan ni Chang, tinuturuan niya naman ako kung paanong makitungo ng maayos. "Feisty, ha? Kaya siguro na-challenge si Austin sa'yo." Aniya at umiling-iling pa ito. "Aalis na po ako, ma'am." Paalam ko sa kanya, pero mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Halos bumuo na ang kuko niya, kaya't napakistot ako. "Don't you dare turn your back on me." Mariing saan nito. "Pasensya na po, ma'am, pero kailangan ko na pong tumulong sa mga kasama ko." Kahit nasasaktan ako sa pagbaon ng kuko niya, hindi ako lumaban. Natatakot akong baka mawalan ako ng trabaho kapag lumaban ako at nasaktan ko siya. "Nasasaktan po ako, ma'am." Pilit kong pinapakalma ang aking sarili. Kailangan kong tiisin ang higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Poor girl! Iba pala talaga ang nagagawa ng pagiging ambisyosa. Look at yourself. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Ano sa tingin mo, papatulan ka ni Austin? Ni hindi ka nga umabot kahit sa kalingkingan ko. Tapos mag-aambisyon ka pang magkakagusto si Austin sa'yo? Marahas pa nitong hinawi ang buhok ko. Napakurap ako sa sinabi niya at may pamatak na luha sa kaliwang mata ko. Tama nga ang sinabi niya pero wala. Tama bang insultuhin niya ako? Austin and I are getting married. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, layuan mo ang fiancé ko. Hampas lupa? Mawalang galang na po, ma'am, pero dahan-dahan po kayo sa pananalita ninyo. Wala po akong ginawang masama sa inyo. Kung gusto niyo po si Sir Austin ang kausapin ninyo. How dare you? Wala kang karapatang sagot-sagutin ako. Ikaw po ang nauna, ma'am. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Sagot ko pero mababa pa rin ang boses. Ayoko siyang bigyan ng rason para lalong lumala ang galit niya sa akin. You shut up! Isang sampal ang pinadapo nito sa mukha ko. Hindi ko yun napaghandaan kaya halos mabingi ako sa sobrang lakas sa pagkakasampal niya sa akin. Sa buong buhay ko ngayon lang may nakakangiti, nakinakit sa akin ibang tao. Do you think palalagpasin ko ang ginawa mo kanina? Nakita ko yung pakikipaglandian mo kay Austin. Hindi ka pa nakontento. Tinalo mo pa si Gab. Halos dinig sa buong bahay ang sigaw nito. Naguguluhan ako sa pinagsasabi niya. Anong kinalaman ni Gab dito? Bakit pati si Gab nabanggit niya? Ano pong kasalanan ko sa inyo? Bakit niyo po ako sinaktan? Naluluhang sabi ko sabay hawak sa pisngi ko kung saan dumapo ang palad niya. Ito ba ang klase ng babaeng mapapangasawa niya? Mapanakit ng kapwa? Walang hiya kang malandi ka? Ang nararapat sa'yo ingod-ngod dito. Mabilis niyang nahaklet ang buhok ko. Sobrang bilis sa mga pangyayari at hindi ko na alam kung ano ang gagawin niya sa akin. Hinila niya ako palabas ng bahay. Pakiramdam ko matatanggal ng buhok ko sa aking anit sa sobrang lakas ng pagkakahila niya. Napatid pa ang paa ko sa mga upuan kaya wala akong lakas para pigilan siya. Sinusubukan kong kalagyan ng mga daliri niya pero lalo lamang itong nanggigil. Halos di nakagalaw ang mga kasamahan namin sa bahay nang mabilis niya akong hinila sa may swimming pool. Di ako marunong lumangoy kaya natatakot ako sa maaaring niyang gawin sa akin. Please, ma, maawa po kayo. Wala akong kasalanan sa inyo. Nanginginig ang mga labi kong nagmamakaawa sa kanya. Awa? Hindi ako maaawa sa isang malanding katulad mo. Sigaw nito sa akin. Halos mabingi ako sa sobrang lakas ng pagkakasigaw niya sa tenga ko. Girl! Tawag ni Gina sa akin. Narinig ko umiiyak na rin to. Angelo, Diyos ko po, anong ginawa niya sa'yo? Ma'am Stella, bitawan niyo po siya. Maawa po kayo sa kanya.
pagmamakaawa ni Nana. Pero wala itong nagawa dahil may lalaking nakaitim ang pumasok. Walang naglakas loob lumapit sa akin sa takot na rin sa mga lalaking nakatayo at nakatingin sa pwesto namin. Huwag kang makialam dito, tanda. Kung ayaw mong pati ikaw, idadamay ko. Huwag po. Huwag mong idadamay si Nana. Na, please. Umiling ako sa kanya. Nakita ko lumapit si Ate Helen dito. Pinatalikod si Nana sa akin. Nagunahang pumatak ang luha sa mga mata ko. Nasasaktan akong makita na pati si Nana nasasaktan dahil sa galit ni Stella sa akin. Ayokong pati sila madamay. What happened, Stella? Tanong ni Ma'am Kailin sa kanya. Akala ko nga bibitawan niyang pagkakahawak sa buhok ko, pero mas sinigpitan pa niya ito. I caught this girl flirting with Austin, tita. Inakit niya si Austin para di matuloy ang kasal namin. May paiyak-iyak pa to kanina. Nakita ko ang panlalaki ng mata ni Madam Kailin. Tila hindi makapaniwala sa sinabi ni Stella. Nang tumingin si Madam sa akin, kita kong pagkadisgusto sa mukha nito. Tila ba nandidiri to habang nakatingin sa akin? Hindi po totoo yon, Madam. Wala po akong ginagawang masama. No, tita. Believe me, I saw it with my own eyes. This is why we're trying to manipulate Austin para lang layuan ako. Maniwala po kayo sa akin, ma'am. Pagmamakaawa ko pero tinalikuran na niya ako. Parang hinayaan niya si Stella na gawin ang gusto nitong gawin sa akin. See that? Walang kakampi sa'yo. Hinila nito patalikod ng ulo ko kaya napaliyad ako. Napatingin ako sa gawin ni Nana. Nakita kong luha ang mukha ng mga ito. Ano bang naging kasalanan ko? Bakit ang lupit-lupit ninyo sa akin? Nagmahal ako pero bakit ganitong kapalit? Gusto kong kalmutin ang pagmumukha ni Stella pero hindi ko ito maabot. You know what? Itong bagay sa'yo. Isang mag-asawang sampal ang ibinigay nito sa akin. Pakiramdam ko namamanhid ang buong mukha sa sakit ng pagkakasampal niya sa akin. Hindi ako makalaban dahil nanghihina ako sa pagkakakaladkad niya sa akin kanina. Austin, san ka? Tulungan mo naman ako dito. Kailangan kita kahit ngayon lang. Please, tulungan mo ako. Sinubukan niya ako ingod-ngod sa gilid ng swimming pool kaya nagpumiglas ako. Halos mawalan na ako ng lakas pero wala man lang tumutulong sa akin. Ganito ba talaga ang kapalaran ko? Kung sana nandito si Gab, baka matulungan niya pa ako. Sana ba si Kuya Carding? Si Kuya Joel? Kahit sinong pumasok sa isip kong tumulong sa akin pero walang dumarating. Bago pa ako makabawi sa kanya, buong lakas na akong tinulak sa swimming pool. Nasa malalim kaming bahagi kaya kahit anong pilit kong umahon, hindi ko maiangat ang sarili ko. Diyan nababagay ang malanding katulad mo. Maligo ka para mahimasmasan ka sa pagiging makati mo. Madami pa tong sinasabi pero hindi ko na nakuhang pakinggan pa. Ang gusto ko lang ngayon mailigtas ang sarili ko. Hindi ako marunong dumangoy. Kinumpas-kumpas ang kamay ko para sana may tumulong sa akin pero wala. Marami na ako nainom na tubig. Ang iba, lumabas na sa ilong ko. Gusto ko pa sanang umahon pero pakiramdam ko, ito na ang huli ko. Unti-unti akong pumupunta sa baba hanggang sa nagdilim na ang paningin ko. Pero bago pa ako nawalan ng malay, may mga brasong yumakap at umangat sa akin. Baby, wake up. Angelo, open your eyes. What did you do? Bitch! May isa pang sumigaw. Gusto ko idilat ang mata ko pero hindi ko na kaya. Madami pa tong sinasabi pero wala akong lakas pakinggan ang mga to. Nangihina ang katawan at naninikip ng aking dibdib. Wala ako nagawa ng bumigat ang talukap ko. Hinayaan ko ang aking sarili hanggang sa mawalan na ako ng malay. Nagising ako nangihina ang aking katawan. Nahihirapang gumalaw dahil masakit ang buong katawan ko. Para akong binugbog ng ilang beses na pati mga kasukasuan ko nananakit. Kaagad ako binalot ng takot nang maalala ko ang ginawa ni Stella sa akin. How could she do that to me? Muntik na akong mamatay dahil sa ginawa niya sa akin. Mabilis ako napabalikwas at bumangon kahit nanginig pa ang kalamnan ko. Di pamilyar sa akin ang silid na kinaroroonan ko ngayon. Paano kung mangyari ulit ang nangyari kanina? Lumukob ang takot sa puso ko nang maalala ko ang galit sa mukha ni Stella. Handa siyang pumatay para sa pag-ibig niya kay Austin. Pero naalala ko binanggit niya ang pangalan ni Gab. Bakit nasali si Gab dito? Inilibot ko ang aking tingin sa loob ng silid. Wala akong makitang palatandaan kung saan ako. Sino nagdala sa akin dito? Nagsimula na akong kabahan. Pakiramdam ko mabibingi ako sa lakas ng tibok ng aking puso. Nasa sobrang bilis parang literal na lalabas ito sa aking dibdib.
Nagsimula rin akong pagpawisan kahit pa sobrang lakas ng aircon dito sa silid. Sino ang nagligtas sa akin? Nakuha ba ako ng mga tauhan nila Stella? Bumaba ako sa kama kahit na nanghihina ang mga paa ko. Kailangan kong makatakas dito. Kailangan ko iligtas ang sarili ko. Nasaan si Nana? Bakit nila hinayaang makuha ko ng mga tauhan ni Stella? Ilang hakbang na lang abot ko ng doorknob nang may tumawag sa akin. Angelo! Paglingon ko halos bumagsak ako sa sahig na makita kong nag-aalalang mukha ni Austin. Siguro galing to sa banyo dahil hindi ko naman lang narinig kung narinig niya ba iyon. Baby, where are you going? Agad dong tumakbo sa tabi ko at niyakap ako. Napaiyak ako na madama ko ang yakap niya. Pakiramdam ko sa mga oras na ito, nakahanap ako ng kakampi ng taong poprotekta sa akin. Inalalayan niya ako makaupo sa sofa. Tulungan mo ako, sir. Sasaktan niya ako. Sasaktan niya ako. Nanginginig kong sumbong sa kanya. Babalikan niya ako, sir. Galit siya sa akin. Binuhos ko lahat ng takot at pangamba ko sa kanya. Nanginginig ang kamay kong kumapit sa damit niya. Lalong lumakas ang iyak ko nang pakiramdam ko sa kanya ako kumukuha ng lakas. I will protect you, baby. I will, he murmured. Ipinilig ni Austin ang ulo ko sa dibdib niya. Naramdaman ko pang hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko. Hinayaan ko lang siya dahil pakiramdam ko, kumakalma ako sa ginagawa niya. Nanatili ako sa dibdib niya na ilang saglit, pero bigla ko siyang naitulak nang maalala kong siyang dahilan ng lahat. Kung hindi nagselos ang babaeng yon sa akin, hindi ako mapapahamak. May fiancé na pala siya. Bakit pa siya lumalapit sa akin? Muntik ko na ikamatay kung hindi pa ako niligtas. But wait, may isang boses pa ako narinig nung iniahon niya ako. Sino yon? Nakita kong pagtataka sa mukha ni Austin nang tumingin to sa akin. Nasaan ako at bakit ako nandito? Sagot niya at napatiimbagang ako. Ano ang pumasok sa isip niya at tinala niya ako dito? Lalo pang magagalit ang mga magulang niya sa akin kapag nalaman niya na dito niya ako dinala sa kondo niya. Lalong magwawala ang nobe niya sa ginawa niyang to. Lalo akong mapapahamak. You fainted, but don't worry when you're already checked. May pinupunta na akong doktor dito kanina. Tumakbo ako pero hindi ako nagsalita. Kailangan kong umalis dito sa kondo niya. Pero saan ako pupunta? Kailangan kong tawagan si Gab. Pwede niya akong tulungan. Siguradong hindi na ako makakabalik pa sa mansyon nila. Hindi na ako sigurado kung ligtas pa ba ako doon sa mansyon nila. Kita ko sa mga tingin ni Madam Kailin ang pagkadisgusto niya sa akin. Alam kong naniniwala ang mga magulang ni Austin sa mga sinabi ni Stella tungkol sa akin, kaya hinayaan lang nila si Stella na saktan ako. Aalis na ako. Aalis ako, Austin. Putol ko sa kanyang sasabihin. No baby. Hindi ko hahayaan. Nasaktan ka sila. Dito ka lang sa tabi ko. Ako ang magpoprotekta sa'yo. Protekta? Paano mo poprotektahan sa kanila? Kakalabanin mo ang mga magulang mo? Kakalabanin mo ang fiancé mo dahil sa akin, ha? Itinulak ko siya sa dibdib. Nakita ko na tigilan to. I will do everything for you, Angelo. Hayaan mo akong protektahan ka. And for the record, that woman is not my fiancé. I am not involved with her and I will never be. Mariin niyang sabi. Hinawakan niya ang kamay ko. Hinila ko palapit sa kanya, pero umiling ako. Why are you denying it, Austin? Nakita ko ang larawan niyo sa newspaper at tinig kong tinanong niya sa mga magulang mo ang tungkol sa kasal ninyo. No, I am not marrying her. She just assumed. Napataas pa ang boses nito, ngunit nang makita niyang matapang din akong nakatingin sa kanya, nagbagong anyo nito. Please, baby. Please. Please lang. Paniwalaan mo naman ako, Angelo. Sabi nito sa mababang boses. Dama ko ang sinseridad sa mga tingin niya. We are never in a relationship. Hindi ako nagmahal ng iba pagkatapos ng nangyari sa atin. Malakas siyang napabuntong hininga at hinilot niya pa ang sentido. I don't love her, baby. Ikaw ang mahal ko. Saad niya sa mababang boses. Umiling ako. Hindi ko na alam kung anong paniniwalaan ko. Sumasalungat ang isip ko sa nararamdaman ng puso ko. Pero hindi ko rin maikakailang may konti pa ako nararamdaman para sa kanya. Napagtanto ko yun kanina nang marinig kong tinanong ni Stella ang tungkol sa kasal nila. Paano kung pupuntahan nila ako dito?
Ayokong may madamay pang iba. Kaya please lang hayaan mo na akong umalis dito, Austin. Uuwi na lang ako sa amin. Tama na, doon na lamang ako. Siguro naman di na ako susunod ni Stella kapag nakauwi na ako. Magpapatulong na lang ako kay Ate Pat na maghanap ulit ng trabaho. Siguro naman napatawad na ako ni Chong. Hahanapan ko rin si Chang para masagot ng mga katanungang bumabagabag sa akin. No, Angelo. Please, baby, listen to me. You're safe here with me. Kung natatakot kang may gagawin akong masama sa'yo, please, I cannot do that to you. Hindi kita kayang saktan. Gagawin ko ang lahat. Maprotektahan ka lamang. Pangumbinse ni Austin sa akin. Pero nagdadalawang isip ako. Kahit anong oras pwede akong puntahan ng mga magulang niya dito. Pati na rin si Stella. Imposible naman kung hindi nila alam ang kondo niya. Lalo silang magagalit kung nandito ako. Sa'yo. Paano na lang ang mga magulang mo? Hindi mo sila pwedeng talikuran ng dahil lamang sa akin. Malapit akong mawalan ng pasensya. Ayaw niya talaga akong paalisin dito sa poder niya. All my life, sila lang ang iniisip ko. Lahat ng gusto nila sinusunod ko. But not this time. Hindi ako makakapayag na pati ang babaeng mapapangasawa ko, sila ang pipili para sa akin. Nabigla ako sa sinabi ni Austin. I did not expect he will say that. All along I thought he is happy. Pero paano nga naman siya magiging masaya kung lahat ng ginagawa niya nakadepende sa mga magulang niya? Sir? Malungkot siyang umiti sa akin. I am not saying this para maawa ka sa akin, Angelo. I just want to keep you safe. Dalawa ang room dito. Kung gusto mo, dun ako sa kabilang room para mas maging komportable ka. I know you're still mad at me but I cannot blame you for that. I made a big mistake and I have to suffer the consequence of it. Mariin tong pumikit at saka tumingala. Dinig ko ang pagpakakawala niya ng isang malakas sa buntong hininga na tila pinapalabas ang sakit na kinikimkim niya. I somehow felt guilty sa mga salitang binitawan ko. Please, Angelo, I will not talk to you if you're not comfortable. I will stay in my room kung nasa labas ka ng silid mo para maging komportable ka sa pagtira mo dito. But please, stay. Sa gantong paraan, makabawi man lang ko ng konti sa sakit na binigay ko sa'yo. Masuyo si Austin kong tinignan. Please, baby. Tumango ako sa kanya. Pansamantala dito muna ako titira. Pero kapag may nahanap akong lugar na maaari kong titirhan, lilipat din ako agad. Titira din ako sa inyo pero may kondisyon po ako. Seryosong sagot ko sa kanya. Tell me, baby, what is it? Biglang nabuhayan ang mukha ni Austin. Sinubukan niya ulit kunin ang kamay ko pero tinaas ko to para lang pigilan siya. Stop calling me baby, Austin. What we had is all in the past. Kalimutan na natin kung ano man ang namagitan sa atin noon. Nakita ko ang paglungkot ng mukha niya, ngunit wala itong magawa kaya't sumang-ay na lamang. Titira ako dito. Bilang kasambahay mo, huwag na po kayong kumuha pa ng ibang maglilinis itong kondo ninyo. Ako na po ang gagawa noon. Ako magluluto at maglalaba ng mga damit mo. Hindi mo ako kailangan sahuran. Sapat na ang kabayaran ng pagtira mo sa akin dito sa unit mo. Napansin kong nag-iba ang reaksyon ni Austin nang marinig ang kondisyon ko. Kung may bibisita po sa inyo, magsabi lang po kayo sa akin para hindi ako lalabas ng silid ko. Labas ka sa personal na buhay ko. Katulong mo ko at amo kita. Baby, please, Austin. Kung gusto mong tumira ako dito, sana sundin mo ang kahilingan ko. Nakita ko pa ang pag-aalangan niya, pero buo na ang desisyon ko. Sakaling hindi siya papayag, hahanap lang ako ng ibang tutulong sa akin. Okay, if that's what you want, I will respect that. Sabi nitong tila nahihirapan. Your clothes will be delivered here later. I already asked Gina to pack it and let Joel bring it here. Yung ibang gamit mo, bibili na lang tayo. For the meantime, yung damit ko muna ang susuotin mo. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Napatingin ako sa aking suot at ngayon ko lang napansin na nakaputing t-shirt pala ako at pajama. Agad kong tinakpan ang aking dibdib nang mapansin kong wala akong bra at pasimple kong kinapa ang pawitan kung may panty ba ako. Pero wala din? Sino nagbihis sa akin? Natataranta kong tanong sa kanya. Kaming dalawa lamang ang nandito. Ibig sabihin ba? No, hindi pwede, nakakahiya. Pakiramdam ko nagsiakyatan lahat ng dugo ko sa aking mukha. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan
sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.